Ang kwento ni Lillian Moore ay nagsimula noong 1903. Siya ay 16 na taong gulang lamang. Siya ay isa sa mga pinakamagandang babaeng nakita mo na may kayumangging buhok na bumabagsak sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang makintab na ambar. Ang kanyang mga labi ay palaging nakangiti na parang nag-aalis ng dilim sa araw. Sinasabi ng opisyal na kwento na nawala siya mula sa kanyang nakakandadong silid tulugan nang walang bakas. Isang walang laman na silid lamang. Ngunit iyon ay isang kasinungalingan. Pinatay siya ng kanyang ama. Si Henry Moore ay isang iginagalang na maharlika, kilala sa kanyang mahigpit na disiplina. Ngunit si Lillian ay ligaw, masuwayin. Siya ay umiibig sa isang tagapag-alaga ng kabayo na nasa ibaba ng kanyang katayuan. Nang matuklasan ng kanyang ama ang kanilang mga liham, hindi lamang niya ito pinagbawalan. Pinagbuhatan niya siya, ikinulong niya siya. Ngunit nagpatuloy siya sa pagsusulat kahit na ang kanyang manipis na mga kamay ay may pasa. Kahit na alam niyang mahahanap niya ang mga liham na nakatago sa ilalim ng mga sahig. At nang gawin niya iyon, nang mapagtanto niya na hindi na siya susunod, siya ay nagalit. Walang nakakaalam kung paano niya ito nagawa. Ngunit ang mga naglinis ng silid ay nanumpa na nakakita sila ng isang madilim na mantsa sa ilalim ng karpet, isang mahinang balangkas ng mga kuko na nakapindot sa bintana, na parang sinusubukan niyang kumawala. Si Henry Moore ay hindi kailanman na aresto. Walang paglilitis. Ngunit ilang linggo pagkatapos, natagpuan siyang nakasandal sa kanyang mesa. May baril sa kanyang kamay, isang bala sa kanyang templo. Ang tanging tala na iniwan niya ay maikli. Isang pag-amin, hindi sa pagpatay, kundi sa ibang bagay. Nasa lahat siya, sa salamin, sa mga bintana, sa pilak ng aking kutsilyo. Ngumiti siya kapag natutulog ako. Hindi ko na kaya. Patawarin mo ako, Lillian. Patawarin mo ako. Itinuring ng mga tao na ito ay isang matinding pagkakasala. Ngunit ang mga nagkamali sa kanya, ang mga tahimik, nakita rin nila siya. Ang katulong na naglinis ng mga mantsa ng dugo ay nakakita ng isang babae sa kanyang palanggana. Nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng umaalon na tubig. Ang doktor na nagpeke ng sertipiko ng kamatayan ay natagpuan na may mga piraso ng salamin na nakabaon sa kanyang mga palad. Umiiyak na ang kanyang refleksyon ay sinusubukang gumapang palabas. Isa-isa, sila ay nakaranas ng hindi kanais-nais na mga kamatayan. Ang huling lalaking nakakita sa kanya ng buhay ay natagpuan sa harap ng isang salamin. Ang kanyang bibig ay nakanganga sa isang tahimik na sigaw. Ang kanyang mga mata ay hinukay ng malinis mula sa kanyang mga lukab. Ang kanyang suicide note ay naglalarawan ng kanyang multo ng malinaw. Ang kanyang balat na dating maputi ay ngayon ay asul at masyadong mahigpit na nakabalot sa kanyang bungo. Ang kanyang mga labi na dating nakangiti ay tumutulo ng dugo at masyadong malapad. Ang kanyang mga kamay ay basag at baluktot. Ang kanyang mga mata na ambar ay ngayon ay translucent, namamaga, parang namamaga na mga globo. Sinasabi ng alamat na siya ay naninirahan sa lahat ng mga nakasalamin na ibabaw, lalo na sa gabi, na kung tumitig ka nang masyadong matagal, lilitaw siya sa likod mo. Tahimik, naghihintay. Ngunit syempre, parang hangal iyon, tama ba? Pasasalamat. Hindi ito katulad ng ibang mga urban legend kung saan ang mga multo ay lumilitaw ng random. Ang mga taong nakakaalam ng kwentong ito, tulad ko, ay alam ito ng husto. Si Lillian ay lumilitaw lamang sa mga nakakaalam ng kanyang kwento at sinusubukang isipin ang kanyang mukha. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ng ating kaibigan.
Kung mahilig kayo sa mga nakakakilabot na kwento, siguradong magugustuhan nyo ang kanyang content. Mapapakinggan nyo ang mga pinakanakakatakot at nakakakilabot na horror stories. Kaya't mag-subscribe na at maghanda sa mga gabing puno ng kilabot at takot. Narito ang channel na pwede nyong puntahan para sa mga bagong horror stories. Ingat at huwag kalimutang manood ng may kasamang ilaw.